So ayun, magbibigay tayo ng example kasi ito magagamit nyo to pag once na on board na kayo at officer na kayo, no. Unang akto nyo sa officer. Sa mga experienced officer, so alam na nila to. Sa mga magiging officer pa lang, so normally na-encounter nyo talaga to. Example lang, no, ang binigay na mensahe ng agent kay kapitan, no. Darating tayo dapat sa pilot station ng 1400, no? 1400. So si kapitan naman tumatakbo ng normal speed na chinek niya dun sa ECDIS kung ano yung speed na dapat dumating tayo dun sa pilot station ng 1400. So kahit saang pilot station, kahit saang angkorahe kayo niyan darating, no? Meron na yang ahead na mensahe yung agent kay kapitan kung anong oras dapat yung pilot on board. Yan, pilot on board. So sinabi ng agent 1400 local time ang dating nyo dapat sa pilot station kasi yun ang magiging pilot boarding time. Example lang, pagdating nyo ng 10 nautical miles, no? Ikaw yung duty officer, no? Kinuha na ni kapitan sa'yo yung cone. Normally siya na yung assist ka na lang dyan kay kapitan sa bridge, no? Yan nga, ikaw yung tatawag sa BTS, basta ganun. So example lang, no? Nung 10 nautical miles na lang kayo papunta sa pilot station, tumawag kayo ngayon sa BTS, tapos ang sabi sa inyo 14:30 ang pilot boarding time, hindi 1400, no? Ang advice sa inyo ng pilot ng BTS is 14:30 ang ETA nyo dapat sa pilot station kasi yun ang pilot boarding time. So may mali na ngayon. So sabihin sa yung unang itatanong sa iyo ni kapitan, halimbawa ikaw yung third mate, anong oras tayo, ano yung speed na gagamitin natin para dumating tayo sa pilot station ng 14:30. Yan, sabihin sa'yo ni kapitan yan, no? Lahat ng mga video natin, tingnan nyo na lang yung mga video natin pag solve ng ETA, ganon. So mga calculation talaga natin doon, minamadali natin, kumbaga pinapadali natin yung paano mag-solve, no? So example lang dito, paano padadaliin yung pagkuha ng required speed. Yan, paano mapadali, no? Sabi ni kapitan sa'yo, third, ilan yung distansya natin mula sa pilot station? Sabi mo ngayon, sir, 10 nautical miles tayo. Anong speed gagamitin natin, third, para dumating tayo ng 14:30? So dapat medyo mabilis ka. Ngayon, para maging mabilis ang solution mo, dapat may technique ka na ginagamit. So pagtingin mo ng oras na sinabi ni kapitan sa'yo na anong oras tayo anong speed na gagamitin natin para dumating tayo ng 14:30 local time, no? Pag tingin mo sa oras nung sinabi ni kapitan yon, alas 12 ng tanghali yun, no? 12 o'clock. Example lang. So ang gagawin mo agad, pinakauna na solution mo, i-minus mo tong oras ng arrival dito sa oras mo ngayon. Yan. Ganyan ang technique, no? So 14:30 and 12 o'clock. Yan. Tapos, pag na-minus mo na to, gagawin mo siyang decimal. So, tandaan nyo lagi, ma-minus mo itong arrival na oras, doon sa arrival nyo nang tiningnan nyo, yung oras nyo, yung time na yun, nang nagtanong si kapitan, no? Tapos, yung oras ng arrival na gusto niya, minus mo lang yun, tapos gagawin mo siyang decimal, no? So, ang result dito, 230, diba? So, gagawin mo itong decimal, no? Di-divide mo sa 60. So, ang mangyayari, meron kang 2.5 hours. Yan. Itong 2.5 hours, ito yung tatakbuhin mo, no? Sa 10 nautical miles, ito yung tatakbuhin mo. Yan, 2.5 hours. So, para hindi na tayo mag-isip-isip, ang last na solution natin, no? Paano kunin ng speed? So, di ba yung formula natin ng pagkuha ng ETA, yung formula natin lagi is distance, speed times time, di ba? Yan. So, ngayon, ang speed naman ang kukunin natin. So, mangyayari, magiging speed is equals to distance over time. Diba? So, speed is equals to 10 divided by 2.5. No? So, meron ka ngayong speed is equals to 4 knots. Yan. So, ito yung sagot mo, 4 knots. No? Ito yung required speed. So, ulitin ko para maging mas malinaw, mas madali.
i-minus mo agad kung anong oras gusto ni Kapitan at saka yung time na nagtanong siya sa'yo kung anong oras tayo darating doon. So pagtingin mo ng oras, sabi niya, third, anong speed na gagamitin natin? Dumating tayo ng 14:30. Pagtingin mo ng oras, alas 12 na. So i-minus mo agad yon, no? Tapos wag niyong kakalimutan, lagi i-convert nyo as decimal para ma-divide nyo dito sa distance, no? Yan. So distance divided by yung oras na tinakbo nyo. So sana malinaw, no? Kasi magagamit yan. Talagang magagamit yan pang malalapit na sa pilot station, malapit na kayo sa angkurahe. Yan, tinatanong ni Kapitan yan. So dapat mabilis tayo. So napakadali lang naman, di ba? Kung naiintindihan nyo yung konsepto, lagi nyo ima-minus yung oras na itiin nyo doon, minus nyo lang doon sa oras na current time nyo, yung oras na nagtanong si Kapitan, no? So yun lang naman, madali lang, no? Required speed, yan, may idea na kayo para mabilis. So yun guys, kung gusto nyo pa makanood ng mga ganitong video, mga tutorial natin, so mag-subscribe lang kayo at saka follow na rin yung Facebook page natin. So Improve Mariners, ayan. Thank you very much and sana mag-ingat kayo lagi sa barko. Thank you.